Bago ang lahat, luma muna. Noong 2018, ang franchise player ng Clippers ay si Blake Griffin. May 6 siyang run sa playoffs at may 5 All-Star appearance. Nag-take effect din ang panibago niyang kontrata noon na pinirmahan sa Clippers nang bigla siyang itinrade ng Clippers papuntang Detroit. After ng trade na yon, parang lumabas pa na sumama ang loob ni Blake Griffin sa pagkakatrade niya dahil sinabihan pa kasi siya noon nung pagkapirma ng kontrata na sa kanya magbibuild yung lineup ng Clippers. Wala na rin kasi si Chris Paul, nasa Houston na. After ng ilang linggo, sa kaibigan niya pa nalaman na na-trade na pala siya papuntang Detroit. Maalala niyo pa yung nag-trending dating tinakbuhan niya si Steve Ballmer na ang sinabi naman noon ni Blake, hindi niya intention yun, pupunta lang siya ng CR. Ang reason nun kung bakit tinrade si Blake Griffin kahit kakapirma pa lang niya ng kontrata at sinabi na sa kanya ng GM na sa kanya ibibuild yung lineup ay dahil hindi niya maiangat yung team tapos injury prone pa siya. Ito yung ilang beses silang natalo sa playoffs kahit lamang na sila sa series. May mga games din sa postseason na hindi makalaro si Blake dahil sa injury. Ang package na binigay ng Detroit dito sa Clippers ay sina Boban, Avery Bradley, Tobias Harris at isang first round pick. Ganito pa yung bigayan sa trade package dahil hindi pa naman gumagalaw ulit nun si Danny Ainge. After ng 1.5 season, dun lang napakinabangan ng Detroit itong si Blake Griffin. Dahil after ng 2019 season, nagkaroon na siya ng mga injury at bihira na rin makapaglaro sa Detroit hanggang sa binay-out na siya. Ngayon naman sa Clippers si Kawhi, laging weekly report sa kanya hindi pa rin makakalaro based dito kay Coach Tyronn Lue. Kaso nga yung Clippers nagtatago minsan ng status talaga ni Kawhi. Hindi malaman kung anong klaseng injury ba yung meron. Dito pumasok yung rumors o report na kapag si Kawhi ay hindi pa rin nakapaglaro bago pumasok ang trade deadline, pag-iisipan ng Clippers na i-trade siya sa team ng Detroit katulad ng ginawa ni Blake Griffin. Dahil sa injury prone si Kawhi, bumaba ang value niya sa trade package. Pwede kasi makasama sa package ng Detroit para kapalit ni Kawhi ay si Tobias Harris, Isaiah Stewart, kasama daw ng isang first round pick at pwede pang isama yung rookie na si Ron Holland. Sa mga article, sinabing risky move pa yon para sa Detroit, hindi sa Clippers. Kaya naging risky para sa Detroit dahil may chance sila makapag-contend sa playoffs at hindi ganong kalayo ang lamang sa kanila ng mga team sa East. Ang iniisip pa ng iba doon kung sakaling ma-trade si Kawhi papuntang Detroit ay gusto niya bang maglaro doon. Baka gusto rin niyang gumawa ng paraan para makaalis din dahil ang Detroit magpapakawala pa ng ilang player kung sakaling ma-trade siya. Kahit nga sa hometown niya sa LA, hindi pa rin siya makapaglaro dahil nga laging injured. Dito naman sa Detroit, kung sakaling maglaro si Kawhi, may chance na maipasok niya sa playoffs. At kung maipasok man ni Kawhi yung Detroit sa playoffs at hindi rin ulit siya maglaro sa postseason, meron kasi mga batang player ang pwede makipagsabayan tulad ni Cunningham, Jaden Ivey at Jalen Duren. Sa theory pa ni Kawhi, kapag may nararamdaman siya, hindi siya maglalaro. Paano pa kung mapupunta siya sa team na halos karamihan ng mga star player ayaw pumunta sa Detroit? Paano ko nasabi, sino bang superstar ang pumunta ng Piston na hindi galing ng trade noong mga nakarang taon? Sa Clippers naman kasi kahit walang Kawhi, hindi sila malayo sa playoff contention or kaya nasa play-ins pa sila, top 10 pa sila ngayon. Nasa career season pa si Norman Powell, malapit na rin mag-expire ang contract niya. Posibleng pakawalan din siya ng Clippers kung hindi magkasundo sa kontrata. Dalawa sila ni Kawhi na nag-champion din sa Raptors. Hindi naging bottom feeder ang Clippers dahil dito kay Norman Powell. Kasama pa niya si Harden at yung may career season din na si Zubac. Kahit makabalik si Kawhi at mabitbit niya pa rin papasok ng playoffs yung Clippers, andun pa rin yung malaking chance na kapag postseason dun siya mawala. Noong nakaraang season niya akala healthy si Kawhi, kaso nung postseason dun siya nagkaroon ng injury hanggang ngayon.